Nangako ang gobyerno na dadalasan pa ang pagpapatrolya sa karagatan kasunod ng mga hakbang ng China Coast Guard para pigilan ang mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Sa gitna naman ng mga agresibong aksyon ng China, hinihirit ng isang senador na idaan ito sa maboteng usapan. May report si Rafi Tima. Bawat galaw ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc, bantay sarado ng mga barko ng China Coast Guard. Itong Biyernes, sinubukang ikutan ng BRP Dato Bangkaw ng BIFAR ang entrada ng Bahura, pero inunahan at sinundan sila ng CCG. Sa isang punto ng habulan, nagka-standoff ang dalawang barko sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Lumabas ang crew ng China at kinuhanan ng litrato at video ang crew ng BRP Dato Bangkaw. Ganito kahigpit ang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal. Napalapit lang kami ng konti rito ay hinabol na kami nitong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang dalawang China Coast Guard at isang Chinese militia. Habang nangyayari ito, sinubukan ng pumasok sa loob ng Bahura ng bangka ng isang mangingisdang Pilipino. Pero sinundan siya at pinigilan ng China. Kinakulo ko rin na. Gusto mo basta ng bumakayano, pinakunin ako. Gulo ko na mas maalon. Ayun, ayun, maalon. Ayun, dito ko ka na, kaya ingit ako. Mas dadalasan pa namin ang pagpunta dito ang government para umalalay at sumuporta sa mangingisda. Giit ng Department of Foreign Affairs, ang Bajo de Masinloc ay isang traditional fishing ground, batay na rin sa 2016 Arbitral Award. Kaya dapat malayang makapangisda hindi lang ang mga Pilipino, pati mga dayuhan doon. Inalmahan din ng DFA ang ginawang paglalagay ng floating barriers ng China. Any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Plano ng DFA na maghain ng diplomatic protest kaugnay ng insidente. Pinutol na ng Philippine Coast Guard ang mga harang. Ayon sa National Security Council, hindi ito ang unang beses na naglagay ng floating barriers ang China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Nangyari yan noong 2012 matapos ang ilang buwan ng standoff sa may panatag o Scarborough Shoal. Natigil lang daw ang China sa paglalagay ng floating barriers noong administrasyong Duterte. Naglalagay sila doon ng floating barriers, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga vessels doon. And then for a while, tinanggal naman na nila yun. No? So ngayon na lang uli mga naulit. Sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China, hirit ni Senator Bato de la Rosa. Ako ang Secretary of Foreign Affairs. Tawagan ko yung deploy yung kanyan, ambasador yan, hanggang ka ito, lasingin kita. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Sabi ni De La Rosa, paraan ito para mapiga ang Chinese ambassador at magpaliwanag sa publiko sa mga agresibong aksyon ng China. Panukala pa ng senador, bigyan ng confidential funds ang DFA. From other countries, malaki ang investment talaga nila dyan sa kanilang mga DFA. Tayo lang di James Bond ng ibang bansa eh. Tayo wala tayong pang James Bond. Kaya we need that. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Sa ngayon, ikinakampanya ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. We're on the council, we will have a voice in these issues, global issues. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law and international law. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.